May mga kasalanang hindi mo maililihim habang buhay. Kahit gaano mo pa ito ikubli sa dilim, darating ang oras na kailangan mo itong ikumpisal. Pero paano kung ang kumpisal ay hindi ginawa sa simbahan, kundi sa isang liblib na gubat, sa gitna ng gabi, at ang kinukumpisalan ay hindi pari, kundi isang babaylan na minahal mo, ngunit kailanman ay hindi mo maaaring angkinin? Ako si Lyra, at ang kwentong ito ay hindi ko gawa-gawa. Ikinuwento ito sa akin ng mismong taong may kinalaman sa kakaibang kumpisal na yon. At nang marinig ko ang bawat salita, ramdam ko ang bigat ng kanyang dibdib, at ang lamig ng mga lihim na halos sumira sa kanyang kaluluwa. Kung totoo man ito o hindi, kayo na ang humusga. Ngunit kung mahina ang loob mo, baka mas mabuting hanggang dito ka na lang. Noong bata pa si Elias, sanay na siya sa gutom, sa katahimikan ng gabi, at sa pag-iwas sa mga matang mapanghusga. Sa kanilang maliit na baryo sa paanan ng bundok, kilala siya bilang anak ng isang babae na sinasabing may lahing masama, aswang, kung tawagin ng ilan. Wala siyang ama. Hindi rin niya alam kung buhay pa ito o sadyang iniwan lang silang mag-ina. At simula pa lang noon, ramdam na niya ang tingin ng mga tao, para siyang latak na di kayang linisin kahit anong bait niya. Tahimik lang si Elias, madalas nag-iisa. Pero may isa lang siyang palaging kasama, si Mayari. Isang batang babaylan na pinili ng mga matatanda sa baryo dahil sa kanyang likas na kakayahan. Bata pa lang si Mayari ay nakakakita na siya ng mga nilalang na hindi kayang makita ng karaniwang tao. Madalas ay pinagtatawanan siya pero hindi ni Elias. Sa totoo lang, si Mayari lang ang dahilan kung bakit kinaya pa ni Elias na manatili sa baryo. Bakit mo pa ako kinakausap? Minsang tanong ni Elias habang sila'y naglalakad sa may sapa. Dahil hindi mo ako tinatakasan kahit may nararamdaman kang takot, sagot ni Mayari. At sa lahat ng taong kilala ko, ikaw lang ang hindi nagtangkang saktan ako. Masaya silang magkasama kahit salat sa yaman. Tawa rito, kwento roon. Nagtutulungan sa pangangalap ng kahoy, pag-aani ng halamang gamot, at minsan pangay sabay silang umaakyat sa bundok para mag-alay ng dasal sa mga diwata. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng kanilang pagkakaibigan, may mga palatandaang unti-unting sumisira sa payapa nilang mundo. Isang gabi, habang pauwi si Elias mula sa pangangalap ng kahoy, may narinig siyang ungol mula sa gubat. Akala niya'y hayop lang, pero nang tiningnan niya, nakita niya ang isang nilalang, hubog tao, pero may mga matang kulay pula at balat na parang sinunog. Mabilis itong tumakbo palayo nang mapansin siyang nakatingin. Nang iuwi niya ang kanyang kwento kay Mayari, tahimik lang ito, ngunit kinabukasan ay nakita niyang nagsunog ito ng dahon ng alagaw at lagundi, at naglagay ng abo sa paligid ng kanilang bahay. May dumarating na nilalang. Hindi pa siya tiyak kung papasok siya sa buhay mo o lalampas lang, sabi ni Mayari. Napansin din ni Elias na tuwing sasapit ang hating gabi, may tunog na tila may umaatungal sa likod ng kanilang bahay. Parang galing sa ilalim ng lupa. At sa umaga, may natutuyong mga dahon ng saging sa labas ng kanilang bintana, kahit hindi naman sila nagtanim ng ganon. Minsan pa nga'y may nakita siyang marka sa lupa, tila mga yapak, pero may mga kuko. Habang papalapit ang buwan sa kabilugan, lalong dumadami ang kakaibang pangyayari. May mga hayop na nawawala, may mga bangkay ng manok na tila sinipsip ang dugo. At sa tuwing tatanungin si Mayari, isang tingin lang ang sagot nito, malalim, parang may kinikimkim. Isang gabi, sa gitna ng malakas na ulan, may kumatok sa kubo ni Elias. Nang buksan niya, si Mayari yon, basang-basa, nanginginig. Sa halip na magsalita, niyakap siya nito ng mahigpit. Hindi na siya lalampas. Papasok na siya, bulong nito. Hindi maintindihan ni Elias ang lahat. Pero isang bagay ang malinaw, may kinatatakutan si Mayari, at bahagi siya ng dahilan nito. Dumaan ang mga araw, at tila bumigat ang hangin sa paligid. Ang mga ibon, bihira nang marinig. Ang mga tao sa baryo, naging mas tahimik at mas mailap. May mga bulong-bulungan, pero walang nagsasalita ng direkta. At isang umaga, nawala si Mayari. 3 araw siyang hinanap ni Elias. Tinawag niya ito sa bawat sulok ng gubat, pinakinggan ang mga alon ng sapa, inalay ang mga bulaklak sa mga punong sinasamba nila dati. Hanggang sa isang gabi, sa gitna ng gubat, may narinig siyang awit, isang lumang dasal ng mga babaylan. Mula ito sa ilalim ng isang malaking puno ng balete.
Doon niya nakita si Mayari nakaupo, may hawak na mangkok ng dugo, at kaharap niya isang lalaking may mga matang pula, balat na maputla, at ngiting puno ng lungkot. Hindi kaagad siya nakita ni Elias, kaya't nagtago ito sa likod ng punong kahoy. Pinakinggan niya ang bawat salitang binibitawan ng lalaki, isang kumpisal. Minahal kita, Mayari. Hindi ko alam kung paano kung bakit, pero ikaw lang ang nagpatahimik sa akin. Kahit ilang daang taon na akong gumagala sa dilim, ikaw lang ang nagpabalik ng liwanag sa mata ko. Pero hindi ako karapat-dapat. Hindi ako tao. Isa akong nilalang na isinumpa, nilalang na piniling kainin ang laman ng kanyang sariling kapatid para mabuhay. Tahimik si Mayari. Puno ng luha ang kanyang mga mata, pero hindi siya umaatras. Elias, bulong ng lalaki. Alam kong nandyan ka. Nag-freeze ang katawan ni Elias. Hindi niya alam kung paano siya nakita, pero isang hakbang lang ng nilalang, at naramdaman niyang lumamig ang paligid. Ikaw ang dapat kong kumpisalan. Dahil ikaw ang magpapasya kung ano ang dapat sa isang tulad ko. At doon natapos ang gabi, sa isang tanong na walang kasagutan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang pinili ni Elias. Kung tinanggap ba niya ang kumpisal o tinuldukan ito. Pero sa tuwing maririnig ko ang awit ng babaylan tuwing gabi, naaalala ko ang gabing iyon, ang gabi ng kumpisal ng aswang sa minahal niyang babaylan. Simula nang marinig ni Elias ang kumpisal ng nilalang sa ilalim ng balete, hindi na siya muling naging payapa. Bawat gabi, parang naririnig pa rin niya ang tinig nitong puno ng pagsisisi, at ang mahigpit na yakap ng dilim na tila unti-unting bumabalot sa buong baryo. Hindi niya mawari kung ano ang mas nakakatakot, ang nilalang na humihingi ng tawad, o ang katotohanang tila siya ang pinili nitong tagapakinig, saksi sa kasalanang ni hindi niya kayang unawain. Kinabukasan, bumalik siya sa balete, ngunit wala na roon si Mayari. Pati ang mga bakas ng ritual ay tila nilinis ng ulan. Tahimik ang kagubatan, pero sa ilalim ng katahimikan ay may mabigat na pakiramdam. Parang may matang nakamasid sa bawat hakbang niya. Nang bumalik siya sa baryo, mas lalong naging mailap ang mga tao. Wala na ang mga dating sulyap ng awa, pinalitan na ito ng takot, at sa ilan, hayagang galit. Nakita raw siyang may dalang dugo sa gubat, bulong ng isang matanda. Baka minamanan na niya ang sumpa ng ina niya, sagot naman ng isa. Napatingin si Elias sa kanilang maliit na kubo. Doon palang bumalik sa kanya ang masakit na alaala ng kanyang ina. Hindi niya alam ang buong kwento, pero ang sabi ng matatanda, minsan daw ay nakita itong may kinakatay na hayop sa likod ng bahay, at hindi karaniwang hayop. Mula noon, inalis siya sa mga gawain ng baryo, at si Elias ay pinalaki sa hiya at takot. Ngunit ang totoo, ang kanyang ina ay isang tahimik na babae. Laging gising sa madaling araw, laging may kinakausap na hindi niya nakikita. Isang beses, nang siya ay 8 taong gulang, ginising siya nito sa gitna ng gabi at sabing huwag lalapit sa anino ng mga puno kapag kabilugan ng buwan. May mga matang hindi mo dapat masilayan, sabi nito. At may mga lihim kang hindi pa kayang dalhin. Makalipas ang ilang araw, habang patuloy ang pananahimik ni Mayari, muling nagpunta si Elias sa gubat. Ngunit hindi na para hanapin siya, kundi para hanapin ang sarili niyang katotohanan. Sa isang sapa na hindi niya madalas puntahan, may narinig siyang pagaspas ng tubig at tinig ng isang batang umiiyak. Paglapit niya, may nakita siyang nilalang sa tubig, kalahating tao, kalahating isda. Ang balat nito ay malabalat ng isda, kumikislap sa liwanag ng araw, ngunit ang mata ay may lungkot at karunungang malalim pa sa sapa. Hindi ikaw ang dapat naririto, sabi ng Shokoy. Ngunit dumating ka. At hindi na kita palalayain hanggat hindi mo alam ang totoo. Napaatras si Elias. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Hindi ako ang may kailangan. Ikaw ang may kailangan sa sarili mong katotohanan. Sa isang iglap, lumitaw sa ibabaw ng tubig ang isang bagay, isang maliit na kabibe na kulay itim at pilak. Kakaiba ito, parang may sariling pintig, at may gumagalaw sa loob. Ito ang mutya ng katapatan, sabi ng Shokoy. Tanging mga pusong handang masaktan ang makakakilala sa liwanag nito. Nag-atubili si Elias. Ngunit parang may humihila sa kanya. Nang mahawakan niya ang kabibe, biglang nagsalita ang tinig ng kanyang ina sa kanyang isipan. Anak, hindi ako masama. Pinili lang akong manahimik para sa'yo.
Pero darating ang panahon na kailangan mong pumili, ang kadiliman o ang katotohanan. Nagulat si Elias at nabitawan ang kabibe. Ngunit lumutang lang ito sa tubig at muling inabot sa kanya ng syokoy. Ang sumpa ng dugo ng iyong angkan ay muling nagigising, wika ng nilalang. Ang nilalang na nagkumpisal sa balete siya ang bunga ng sinaunang kasunduan ng inyong lahi. At ang babaylan, siya ang itinalagang bantay ng balanse. Dahil sa mga narinig, lalong nabigatan si Elias. Hindi siya makapaniwala. Ang ina niyang kinamuhian ng marami, may lahing aswang. Ang babaylan na tanging pinagkakatiwalaan niya, tagabantay ng lihim na hindi niya kailanman nabatid. Umiiyak siyang umuwi. Ngunit sa gabing iyon, muling bumalik si Mayari. Payat, maputla, pero buo pa rin ang determinasyon sa mata. May nakita ka na, hindi ba? Tanong nito. Tumango si Elias. Hindi ko sinadyang itago sa'yo. Pinagbabawalan kaming magsalita ng buong katotohanan hanggat hindi kusang lumalapit ang isang pinili. Pinili, muling tanong ni Elias. May kasunduan noon pa man. Ang iyong angkan ay ginamit bilang tagapamagitan ng dilim at liwanag. Lahi ninyo ang may kakayahang maglaman o magwasak ng isang nilalang na tulad niya. Bakit ako? Sigaw niya. Ayokong maging bahagi nito. Hindi ako kagaya nila. Ayokong maging halimaw. Tahimik si Mayari pero lumapit siya at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Elias. Hindi mo kailangang maging halimaw. Pero hindi mo rin pwedeng takasan ang dugo mo. Simula noon, nagsimula siyang sanay ni Mayari, hindi para lumaban, kundi para maunawaan ang sarili. Tinuruan siyang makinig sa hangin, basahin ang ugat ng mga puno, at unawain ang katahimikan ng gabi. Ipinakilala rin siya sa isang matandang albularyo na dating kaalyado ng ina niyang tinanggihan ng baryo. Ang matandang ito, si Apo Kaloy, ang nagbigay kay Elias ng lumang pamana ng kanyang ina. Isang punyal na gawa sa tinunaw na bakal na hinaluan ng dugo ng diwata at ng abo ng isang sinaunang aswang. Sa sandaling iyon, parang bumigat ang mundo ni Elias. Ano ako? Tanong niya kay Apo Kaloy. Isa kang bantay. Isa kang tagapagpasya, sagot nito. At sa mga darating na gabi, ikaw lang ang maaaring pumili kung ano ang dapat manatili sa mundong ito, ang dilim o ang liwanag. Ngunit sa kabila ng mga pagsasanay, puso pa rin ni Elias ang pinakamahirap sanayin. Sa bawat gabi, naiisip pa rin niya ang posibilidad na baka totoo ang kinatatakutan ng mga tao. Baka talaga siyang magbago, baka kainin siya ng sumpa, baka balang araw, siya rin ay maghanap ng dugo. At isang gabi, habang nag-ensayo sa paanan ng bundok, may natanaw siyang apoy. Mabilis siyang tumakbo at nakita niya ang ilang bahay sa baryo na nasusunog. Sumisigaw ang mga tao, nagtatakbuhan. Sa gitna ng kaguluhan, may isang nilalang na tumatalon mula bubong sa bubong, mga matang pula, balat na parang ulap ng usok. Hindi na ito ang nilalang na nakita niya sa kumpisal. Mas malaki ito, mas malakas, at mas hayok sa takot. At sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Elias sa harap ng apoy, hawak ang punyal ng kanyang ina, at muling narinig ang tinig sa kanyang isip, anong pipiliin mo, Elias? Ang pagtakbo o ang paglaban? At doon nagwakas ang gabing iyon, hindi sa sagot, kundi sa tanong na matagal nang umiikot sa kanyang pagkatao. Dahil ang tunay na laban ay hindi lang laban sa dilim sa labas, kundi sa dilim na unti-unting gumagapang sa kanyang loob. Umuusok pa ang paligid ng baryo nang mahinto ang nilalang sa gitna ng nasusunog na mga bubong. Saglit itong napatingin kay Elias, mga matang pula na tila nagbabaga, puno ng galit at pagkagutom. Sa harap nito, si Elias na lamang ang nakatayo, hawak ang punyal na naiwan ng kanyang ina. Nanginig ang kanyang kamay, hindi dahil sa takot sa halimaw, kundi sa takot na baka may bahagi siya nito. Bago pa siya makagalaw, biglang humuni ang hangin, malamig, matalim, may dalang bulong. Parang may mga tinig mula sa dilim na pilit humihila sa kanyang isip. Hindi ka nila kailanman minahal. Hindi ka kailanman tinanggap. Bakit mo sila ililigtas? Tumama ang salita sa pinakamalambot niyang bahagi. Naalala niya ang mga panahong itinaboy siya sa lansangan. Ang mga batang ayaw siyang kalaro. Ang matatandang bigla na lang bumubulong pag siya'y napapadaan. Naalala niya ang nanay niyang lumuhod noon sa harap ng matandang dato para lang hindi sila palayasin, at kung paano ito namatay, mag-isa, walang sumama sa libing. Napapikit si Elias.
Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang mawala ang lahat ng sakit. Pero sa gitna ng bulong, lumitaw ang mukha ni Mayari sa kanyang isipan, tahimik, matatag, at puno ng paniniwala sa kanya. Hindi ka ang nilalang na kinatatakutan nila. Hindi mo kailangang maging anino ng iyong lahi, sabi nito noon. Dahan-dahang dumilat si Elias at nilakasan ang loob. Huminga siya ng malalim at nang hawakan niya muli ang punyal, parang may apoy na gumuhit sa kanyang palad. Naglaho ang nilalang sa isang kisap mata, hindi dahil natalo niya ito, kundi tila may umiiwas na mas malalim na puwersa. Pero hindi pa tapos ang gabi. Bumalik siya sa gitna ng baryo. Wala nang apoy, pero baka sa mga mukha ng tao ang pagkakawatak-watak. Sa halip na pasalamatan siya, iniwasan siya ng mga mata ng kapitbahay. Para bang nakita nila ang isang lihim na matagal na nilang inaasahan, na si Elias ay hindi sa kanila, kundi sa dilim. Nang gabing iyon, tumuloy siya kay Apo Kaloy. Tahimik lamang ang matanda, pero halata sa kanyang mukha ang pag-aalala. Ang kalaban mo, Elias, ay hindi lang ang halimaw sa labas. Pati ang mga pusong ayaw kang paniwalaan. Pati ang sarili mong anino. Hindi ko na alam kung para saan pa ito, mahinang sagot niya. Wala na akong tahanan. Wala na akong halaga sa kanila. Kung ang halaga mo ay nakaayon lang sa pagtanggap ng iba, kailan ka pa matututo kung sino ka talaga? Walang naisagot si Elias. Sa loob-loob niya, gusto na lang niyang tumakbo. Tumakas sa gubat, sa baryo, sa lahat. Pero kahit anong layo ang takbuhan niya, dala pa rin niya ang mutya. At dala rin niya ang tinig ng kanyang ina, at ang paningin ni Mayari na tila nagsasabing, kaya mo to, kahit mag-isa. Sa sumunod na mga araw, dumami ang kakaibang pangyayari. Biglang napatay ang lahat ng manok sa kanlurang bahagi ng baryo. May mga inang nagising na nawawala ang kanilang sanggol, at ilang oras lang matapos, biglang lilitaw ang bata sa harap ng kanilang bahay, pero walang bakas kung sino ang nagbalik. May mga lalaking nawawala sa gabi, at kinabukasan ay natatagpuan sa gubat, wala nang alaala kung paano sila nakarating roon. Ang mas malala, nagsimula na ring masaktan ang kalikasan. Ang mga punong dati luntian, ngayon ay tila nalalanta. Ang mga bulaklak sa paligid ni Mayari, na dating laging namumukadkad, ay unti-unting nalalagas kahit wala pang tagtuyot. At sa gitna ng mga pagbabagong ito, isang nilalang ang biglang lumitaw sa panaginip ni Elias. Isang matandang babae, nakasuot ng puting balabal, at may mga mata na kulay gintong berde. Parang diwata, pero may halong pighati ang kanyang presensya. Elias, bulong nito, ang kaguluhan ay hindi lang dahil sa mga nilalang ng gabi. May puwersang matagal nang natutulog sa ilalim ng lupang ito, at ngayon, muling nagigising. Isa itong sinaunang kasunduan, sinira ng kasinungalingan. Anong kasinungalingan, tanong niya. Na ikaw ay isinumpa. Ang totoo, ikaw ay pinili. Bigla siyang nagising, malamig ang pawis, at ang mutya ng kabibe sa tabi niya ay kumikislap. Para bang nag-aalab ang lihim na nilalaman nito. Sa gitna ng lahat ng ito, muling bumalik si Mayari, mas payat, mas maputla, pero mas determinadong tulungan si Elias. May pagkakataon ka pang bumangon, anya. Ngunit kailangan mo munang patawarin ang sarili mo. Patawarin mo ang nakaraan. At tanggapin mo ang katotohanan na hindi mo kasalanan ang lahat. Paano kung hindi ko kaya? Tinig ni Elias na halos pabulong. Paano kung wala talaga akong lakas? Paano kung niloko lang ako ng ina ko? Paano kung iniwan niya ako dahil alam niyang magiging halimaw din ako? Hindi ka iniwan ng ina mo, mahina ngunit mariing sagot ni Mayari. Inalay niya ang sarili niya upang ikaw ay manatiling ligtas. Hindi mo alam ang lahat, Elias. Pero darating ang panahon at malapit na kailangan mong malaman. Lumapit si Mayari at inilabas ang isang lumang singsing mula sa loob ng kanyang damit. Makinis ito, at sa gitna ay may ukit ng araw na nilalamon ng buwan. Ito ang huling alaala ng iyong ina. Ipinagkatiwala niya ito sa akin bago siya tuluyang umalis. Ito ang susi sa lihim ng inyong lahi. Paghawak ni Elias sa singsing, biglang nagliwanag ang mutya. Parang may koneksyon ang dalawang bagay. At sa isang iglap, narinig niya ang tinig ng kanyang ina, mas malinaw kaysa dati. Kung naririnig mo ito, anak, ibig sabihin ay muling nabuksan ang daan. Huwag kang matakot. Sa bawat patak ng dugo mo, may puwersang mas malakas pa sa sumpa.
At sa bawat desisyong pipiliin mo, may mundo kang maaaring iligtas o sirain. Sumabog ang liwanag sa paligid ni Elias, at nang mawala ito, pareho silang nakatingin ni Mayari sa isa't isa, parehong alam na hindi na sila babalik sa dating katahimikan. Ang digmaan ay hindi pa nag-umpisa, pero ang anino nito ay unti-unti nang bumabalot. At sa labas ng baryo, sa pusod ng kagubatan, isang nilalang ang muling bumangon, ang halimaw na dating nagkumpisal sa ilalim ng balete. Ngunit ngayon, hindi na ito puno ng pagsisisi. Ang mga mata nito'y wala ng luhang kinikimkim, kundi apoy na handa ng gumapos sa mundo. At sa lilim ng punong balete, narinig ang bulong nito, "Kung hindi ka sasama sa akin, Elias, ikaw ang unang kakainin ng dilim." Mula nang marinig ni Elias ang huling bulong ng halimaw sa ilalim ng balete, hindi na siya muling nakatulog ng mahimbing. Kahit sa katahimikan ng gabi, ramdam niya ang paggapang ng anino. Parang may mga matang nakatingin kahit saan siya magpunta. Pati ang mga hayop sa gubat ay biglang tumahimik. Ang mga uwak ay hindi na lumilipad sa umaga. Ang mga aso ng baryo ay palaging tahol ng tahol sa gabi, nakatingala sa buwan, parang may nararamdaman silang hindi kayang ipaliwanag. Nagsimula na rin siyang managinip ng mas madalas. Hindi na ito katulad ng dati. Sa mga panaginip niya ngayon, palaging may isang boses na pabulong, hindi niya makita kung sino, pero palaging sinasabi ang isang bagay, "Hindi mo kami maililigtas. Magsimula ka ng mamili." Sa bawat paggising niya, mas mabigat ang dibdib niya. Parang may bahagi ng kanyang kaluluwa na unti-unting hinihila sa dilim. At kahit anong gawin niyang lakas ng loob, naroon pa rin ang tanong na kumakain sa kanya, paano kung tama sila? Paano kung wala nga akong kakayahang pigilan ito? Si Mayari naman, kahit pilit na matatag sa panlabas, ramdam ni Elias ang panghihina nito. Madalas itong mapahinto sa gitna ng kanilang pagsasanay. Minsan, napapansin niyang lumuluha ito habang nakatalikod. Hindi niya tinanong kung bakit, pero alam niyang may hinahapdi itong hindi pa sinasabi. Isang sugat mula sa nakaraan. Isa pang lihim na tinatago. "Hindi kita pwedeng iwan," sabi ni Elias minsan habang nakaupo sila sa gilid ng gubat. Tumingin si Mayari, pilit nang umiti. "Hindi mo naman kailangan. Pero kung sakaling dumating ang sandaling kailangan mong lumaban mag-isa, gawin mo yon. Hindi dahil gusto mong magpakabayani, kundi dahil alam mong tama." "Pero paano kung hindi ako handa?" "Walang sinumang lubos na handa," sagot ni Mayari. "Lahat tayo may takot. Lahat tayo may kahinaan. Pero kung uunahin mo ang takot, ubos ka bago pa magsimula ang laban." Tumahimik sila. Naroon ang hangin, malamig at may dalang amoy ng lumang lupa. Sa di kalayuan, isang punong saging ang tila kusang nabuwal, wala namang hangin o hayop na dumaan. Sa ilalim ito, may lumalabas na usok maitim at mabigat. Hindi na ito mga pangkaraniwang babala. Isa-isa na silang tinatarget ng nilalang. Minsan, isang bata sa baryo ang biglang nawala ng ulirat, nanatiling gising ngunit hindi nagsasalita. Nang tinanong ng albularyo kung ano ang huling nakita nito, pabulong lang ang sagot ng bata, "May lalaking may balat na parang abo, hindi siya humihinga pero tumatawa." Nagkakahiwalay na ang loob ng mga tao. May mga gustong lumikas. May iba namang nag-aklas, sinisisi ang presensya ni Elias bilang dahilan ng kamalasan. May mga pumunta pa sa bahay ni na Apo Kaloy, bitbit ang sulo, sumisigaw ng, "Isuko na ang anak ng halimaw." Siya ang dahilan kung bakit muling nagising ang dilim. Sa harap ng lahat ng iyon, pinilit ni Elias na manatiling tahimik. Hindi dahil wala siyang lakas, kundi dahil alam niyang wala ring silbi ang pakikipagtalo sa pusong sarado. "Hindi mo na sila kailangang patunayan pa," sabi ni Apo Kaloy. "Ang dapat mong patunayan ay sa sarili mo." Gabi-gabi, nagtutuloy pa rin sila ni Mayari sa pagsasanay. Hindi lang sa pakikipaglaban. Tinuruan siyang magbantay ng hangin, makinig sa galaw ng mga hayop, at magbasa ng mga palatandaan ng espiritu. Sa isa sa kanilang paglalakad, napansin ni Elias ang mga halamang bigla na lang nalalanta. Sa gitna ng mga dahon, may marka, hugis mata, itim na itim, parang nasunog. Tanda ito ng kanyang lakas, bulong ni Mayari. Kapag nakakita ka ng ganyang marka, ibig sabihin ay naroon siya o may pinapadalang anino. Anong klaseng anino? Hindi mo agad makikita.
Pero mararamdaman mo sa pagkalamig ng hangin, sa biglang lungkot ng paligid o minsan, sa sariling isip mo. At doon niya nagsimulang makaramdam si Elias ng mas matinding pagkalito. Minsan, habang nag-iisa, bigla niyang naaalala ang ama niyang hindi niya kailanman nakilala. Pati ang gabi ng libing ng ina niya, paulit-ulit na bumabalik. Ngunit sa mga alaala, may mga detalye na hindi niya maalala ng tama. Parang may binabago. Parang may pinapalitan. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog, napanaginipan niya ang sarili niyang nakatayo sa gitna ng baryo. Nasusunog ang mga bahay, may mga bangkay sa paligid. At sa gitna ng apoy, nakikita niyang siya mismo ang may hawak ng punyal, duguan, at mumungiti. Pagkagising niya, nanginginig siya. Pati ang punyal na lagi niyang tinatabi, nawawala. Dali-dali siyang tumakbo papunta kay Mayari. Pero sa daan, nasalubong niya ang isang lalaking takot na takot. May nakitang nilalang sa ilog, sabi nito. Parang si Elias pero hindi siya. Ang mga mata niya pula. At yung hawak niyang sandata, parang sinisipsip ang ilaw sa paligid. Napalingon si Elias kay Mayari na kasunod lang niya. Halos sabay silang tumakbo papunta sa ilog. At doon nila nakita ang punyal, nakatirik sa bato, nakapalibot ang mga hayop na patay, manok, baboy, at isang batang usa. Sa paligid, puro abo. Lumuhod si Elias. Ako ba ang gumawa nito? Hindi, sagot ni Mayari. Pero bahagi mo siya. Hindi lang isang Elias ang lumalaban ngayon. At doon niya naunawaan. Hindi lang halimaw sa labas ang kalaban niya. May bahagi sa kanya na pinilit niyang itago, pinilit niyang itanggi, at ngayon, unti-unti itong ginagamit ng dilim. Ang takot niya, ang galit, ang paungulila lahat ito, pinapasok ng kaaway. Kung hindi ko kontrolin to baka ako ang sumira sa lahat, bulong ni Elias. Hindi ka nag-iisa, sagot ni Mayari, mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Pero kailangan mong harapin siya kahit masaktan ka. Kahit mahati ka. Umuulan ng gabing iyon. Ngunit hindi lang ulan ang bumabagsak sa lupa. Ang bawat patak ng ulan ay parang may kasamang bulong, panunukso, at pasakit. Parang may bumukas na pinto sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng dilim. At habang tumitindi ang ulan, nagsimula ng gumapang ang itim na ulap mula sa kabubatan, unti-unti nitong nilalamon ang mga ilaw ng baryo, ang liwanag ng buwan, pati ang pag-asa ng mga tao. Sa dulo ng burol, sa lilim ng balete, muling lumitaw ang nilalang. At sa kanyang tinig na malamig, nagbabanta, at puno ng panunuya, isa ka na sa amin, Elias. Hindi mo lang matanggap. At doon nagtapos ang gabi. Hindi sa labanan. Hindi sa tapos na kwento. Kundi sa isang paghinto bago ang unos na hindi na kayang pigilan. Hindi na mapigilan ang paggapang ng dilim sa buong baryo. Sa bawat gabi, mas lumalakas ang presensya ng halimaw, at parang sinasadyang bagalan ang kanyang pag-atake, tila inaaliw lang ang lahat bago ang tunay na paglalamon. Si Elias, bagaman patuloy sa pagsasanay, ay unti-unti nang nabubulok sa loob. Sa bawat panaginip, sa bawat hakbang, parang may bahagi siyang hinihila ng aninong bahagi rin ng kanyang sarili. Minsang gabing maulan, habang natutulog si Mayari sa kanilang kubo, nagising si Elias sa isang sigaw. Hindi galing sa labas, kundi mula sa ilalim ng kanyang balat. Para bang sumisigaw ang mismong dugo niya. Tumayo siya, pawisan, at dumungaw sa labas. Sa gitna ng ulan, may aninong nakatayo sa gubat. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin lumalapit. Basta andoon lang, nakatingin. Kumakabog ang dibdib ni Elias habang dahan-dahang nilapitan ang nilalang. Ngunit nang siya ay lumapit ng sapat, biglang naglaho ito. At sa iniwang lugar, may natirang sira-sirang tela ng kasuotan ni Mayari. Dali-dali siyang bumalik sa kubo. Ngunit wala na roon si Mayari. Mayari, sigaw niya. Nasaan ka? Walang sumagot. Tanging hangin lang at mga patak ng ulan sa dahon. Habang tumatakbo siya palabas ng baryo, napansin niyang may mga bakas ng paa sa putikan. Hindi ito sa kanya. Mas maliit, mas magaang si Mayari. Sinundan niya ito, pabilis ng pabilis ang bawat hakbang. Ngunit habang lumalalim ang gabi, habang pinapasok niya ang mas malalalim na bahagi ng gubat, may nararamdaman siyang bumabago sa paligid. Ang mga puno'y tila lumuluhod.
Ang mga insekto'y natutunaw sa lupa. At ang hangin parang may luhang dala. Hanggang sa narating niya ang isang lugar na hindi pa niya napupuntahan noon, isang lumang altar sa ilalim ng malaking bato. Dito, nakita niya si Mayari nakaluhod, nakayuko, at sa harap niya isang nilalang na may anyong tao, ngunit walang mukha. Halos kasinlaki ni Elias, ngunit ang balat ay tila usok, at bawat galaw ay parang alon ng tubig sa hangin. Mayari, sigaw ni Elias. Bigla itong napalingon, gulat, at may takot sa mga mata. Hindi mo dapat, Elias, bumalik ka. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, lumalapit na. Pero hinarang siya ng nilalang. Hindi pa panahon, sabi nito, ngunit walang bibig na gumalaw. Ang tinig ay parang nanggagaling sa loob ng kanyang ulo. Hindi mo pa alam ang buong totoo. Anong totoo? Galit na tanong ni Elias. Tumingin si Mayari sa kanya, halos hindi makatingin ng direkta. Elias, patawad. Dapat matagal ko nang sinabi sa'yo, anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Mayari. Hindi ako naparito para tulungan ka lang. Isa ako sa mga bantay ng sinaunang kasunduan. Ako ang pinadala para siguruhing hindi magising ang halimaw at kung sakaling magising na, ako rin ang dapat wakasan ang tagapagdala ng mutya. Hindi siya agad nakareact. Parang nanigas ang katawan niya. Ako? Hindi ikaw ang kalaban, Elias, sagot ng nilalang. Pero ikaw ang daan. Umikot ang mundo ni Elias. Nais niyang sumigaw, tumakbo, humingi ng paliwanag. Ibig sabihin mula pa noong simula, binabantayan mo lang ako. Ginamit mo lang ako. Hindi, agad na sagot ni Mayari, lumapit. Hindi ko alam noon. Akala ko gaya ka lang ng iba, inusig, tinanggihan, pinili ng mutya. Pero habang tumatagal, habang nakikita ko ang paraan ng pagdaloy ng dilim na intindihan ko na. Elias, ikaw ang huling sanggol ng lahing pinag-isa ng dugo ng babaylan at ng nilalang. Hindi yan totoo, bulong ni Elias. Tao ako. Anak ako ng nanay ko. Anak ka rin ng liwanag at dilim, Elias, sabi ng nilalang. At kapag sumapit ang tamang oras, ikaw ang tanging pintuan, ang tanging tulay para tuluyang bumalik ang halimaw sa mundo ng mga tao. Ikaw ang kanyang katawan. Biglang uminit ang hangin. Muling kumibot ang mutya sa kanyang dibdib at sa loob nito, parang may isang matang bumukas. Bigla niyang naalala ang mga panaginip. Ang kanyang anino na pumapatay. Ang punyal na nawawala. Ang mga patay na hayop. At ang mukha niyang parang halimaw sa tubig. Hindi ako ang halimaw, hindi pa, bulong ni Mayari. Pero unti-unti na siyang pumapasok sa iyo. At kung hindi ka lalaban, kung hindi mo tatanggapin ang katotohanan, ikaw mismo ang magiging simula ng wakas. Nanatili siyang tahimik. Buong katahimikan maliban sa tibok ng kanyang puso at ang pag-iyak ni Mayari. At sa pagitan ng katahimikan, muling nagsalita ang nilalang, may paraan pa. Pero kailangan mong iwan ang lahat. Ang pangalan mo. Ang mga alaala mo. Pati ang pagkatao mo. Anong kapalit, mahina niyang tanong? Ang kalayaan ng iba. O ang pagkaubos nila. Isang iglap lang at parang nagdilim ang paligid. Ang bato sa altar ay biglang nagliyab ng itim na apoy. Mula sa likod ng mga punong nakapalibot, may mga matang pula na nagsilabasan. Ang mga dating aninong gumagala lamang, ngayon ay unti-unti nang humuhugis. Mga nilalang na parang tao, ngunit putol ang mukha, bali ang katawan, at umaalon sa hangin na parang abo. Sila ang hukbo ng halimaw. Pumosisyon si Mayari sa tabi niya. Hawak ang isang sandatang gawa sa ugat at bakal. Nanginginig ang kamay pero handang lumaban. Hindi pa huli, Elias, bulong niya. Pwede pa nating baguhin ito. Ngunit sa puso ni Elias, alam niyang may kailangan siyang pagdesisyonan. Ang puso niyang punang takot, galit, at mga tanong, kailangan niyang harapin. Hindi lang para sa baryo, kundi para sa sariling pagkatao. Dahil kung hindi niya matutukoy kung sino siya, baka siya mismo ang magbukas ng pintuan ng impyerno. At habang humahakbang ang mga nilalang palapit sa altar, habang gumagapang ang usok papunta sa kanyang mga paa, bigla niyang narinig ang tinig ng kanyang ina, mas malinaw kaysa dati. Anak, ang pinili ay hindi palaging ang pinakamalakas. Minsan, siya ang may pinakamabigat na dalahin.
Kaya ba ng puso mo ang pagbitbit ng mundong ayaw sa'yo? Hindi siya nakasagot. Pero ramdam niyang malapit na. Ang oras. Ang pagpili. At bago magdilim ang lahat, muling lumingon si Mayari sa kanya, at sa mga mata nito, may luha, ngunit may isang lihim pang hindi sinasabi. Elias, may isa pa akong hindi nasabi sa'yo. Napalingon siya. Ano? Ngunit bago pa ito makasagot, may sumabog na liwanag mula sa lupa, at silang dalaway biglang hinigop ng liwanag. Naglaho ang altar, ang gubat, at ang mga anino. Pagdilat ni Elias, mag-isa na siya. Sa isang mundong hindi niya kilala, asul ang langit, itim ang lupa, at sa ere, may nakasabit na mga alaala ng kanyang buhay na tila mga basag na salamin. At sa gitna ng lahat, naroon ang halimaw, nakaupo, naghihintay. At mumiti ito sa kanya. Tapos na ang takbuhan. Magsimula na ang pagpili. Pagdilat ni Elias sa mundong asul ang langit at itim ang lupa, agad niyang naramdaman ang bigat ng paligid, hindi lang sa katawan, kundi sa puso. Parang ang bawat hakbang niya ay hinihila pababa ng isang hindi nakikitang kamay. Sa ere, nakasabit ang mga basag na alaala ng kanyang buhay, ang ngiti ng kanyang ina, ang huling yakap ng kanyang lola, ang tingin ni Mayari na puno ng takot at pag-ibig. Nandoon din ang mga aninong bersyon niya, pawang madilim, mapanghusga, at nagsisigaw ng mga salitang pilit niyang iniiwasan. Sa gitna ng kakaibang mundong iyon ay naroon ang nilalang, ang halimaw. Nakaupo ito sa isang trono ng mga ugat at buto. Maputi ang balat, parang abo, at ang mga mata nito ay itim na itim, tila butas patungong kawalan. Nang makita siya, umiti ito, at sa halip na takot, ang naramdaman ni Elias ay pamilyaridad. Elias, wika ng nilalang, na tila alon sa isip niya. Ngayon ay narito ka na. Sa lugar kung saan wala ng maskara, wala ng pagtatago. Wala na rin ang mundo na pinaniwalaan mong ikaw ay tao. Hindi kita kinikilala, sagot ni Elias, pilit na matatag ang tinig. Hindi ako ikaw. Ngunit ako ay ikaw, sagot ng nilalang. Bawat galit mong kinimkim, bawat takot mong tinakbuhan, bawat tanong mong hindi nasagot, lahat ng iyon ay ako. Ako ang nilikhang iniwan ng mundo. Ako ang sigaw mo noong hindi ka narinig. Ako ang hapdi ng pagkabata mong walang gabay. At ngayon oras na upang harapin mo ako. Naramdaman ni Elias ang biglaang pag-ikot ng paligid. Lumulutang na ang mga basag na alaala, unti-unting bumubuo ng isang larawan, larawan ng kanyang ina, habang yakap ang isang lalaking hindi niya kilala. Ito ba ang ama ko? Tanong ni Elias, nanginginig. Tumango ang halimaw. Isang babaylan. Isang traitor. Iniwan ka niya upang iligtas ang sarili. Pinili niyang takasan ang kapangyarihan habang iniwang sa iyo ang sumpa. Ikaw ang kabayaran. At ako ang naging bunga. Umigting ang dibdib ni Elias. Lahat ng pinaghawakan niyang pagkatao, ang pagkakakilanlan, ang pinagmulan, ang dahilan kung bakit siya lumalaban, biglang parang buhangin na tinangay ng hangin. Kung ako ang pintuan, kung ako ang katawan, bakit mo ako pinipilit? Tanong niya. Dahil ikaw lang ang makakatanggap sa akin ng buo, sagot ng halimaw. Kapag tinanggap mo ako, maghihilom ang sugat. Magiging isa tayo at wala nang makakatigil sa atin. Lumuhod si Elias, hindi dahil sa pagkatalo, kundi sa bigat ng katotohanan. Ngunit habang nakayuko siya, may naalala siyang boses, pabulong, banayad, boses ni Mayari. Kung kailan mo akalaing wala ng pag-asa, doon mo mas makikita kung sino ka talaga. Tumayo siya, dahan-dahan. Sa kanyang dibdib, biglang nagliwanag ang mutya. Hindi ito apoy. Hindi rin liwanag. Kundi isang uri ng alaalang buhay, ang lahat ng pagmamahal na naibigay sa kanya kahit paunti-unti. Ang yakap ng kanyang ina. Ang pagtuturo ni Apo Kaloy. Ang pagtawa nila ni Mayari sa ilalim ng ulan. Hindi siya nilikha ng sakit. Nilikha siya ng paninindigan. Malika, mahina ngunit matatag na wika ni Elias. Hindi ikaw ang kabuuan ko. Bahagi ka lang. At ngayon, kailangan kang palayain. Tumindig siya, at mula sa kanyang kamay, lumitaw ang punyal, ang nawawalang sandatang sumipsip ng liwanag. Ngunit ngayon, ito ay may anyong bago, puti, may ukit ng mga simbolong hindi niya alam, ngunit tila pamilyar sa puso. Tumayo ang halimaw.
Kung yan ang pipiliin mo, handa na akong pumasok sa katawan mong ayaw akong tanggapin. At doon nagsimula ang tunay na labanan. Umangat ang lupa, nagsimula ang mga ugat na sumabog mula sa paligid, pilit na itinali si Elias sa lupa. Ngunit sa bawat galaw ng halimaw, sumasabay ang mutya sa kanyang dibdib, nagbibigay ng lakas, liwanag, at alaala. Hindi siya mag-isa. Sa kanyang isipan, naroon si Mayari, si Apo Kaloy, ang kanyang ina, mga tinig na nagpapalakas. Sa isang iglap, sumugod ang halimaw, mabilis, walang ingay. Ngunit hinarap siya ni Elias ng buong katawan. Sinalubong niya ang halimaw gamit ang punyal, at sa bawat tama, parang pumuputok ang mga bahagi ng alaala. Bumabalik ang mga eksenang pilit tinakpan ng dilim, ang gabing isinilang siya, ang paglayo ng ama niya habang yakap siya ng ina, at ang sandaling bumulong ito ng patawad, anak. Nang malapit nang bumagsak si Elias sa pagod, biglang lumitaw si Mayari, pilit sinundan ang liwanag ng mutya. Dala niya ang isang sisidlang kawayan, isang huling regalong iniwan ni Apo Kaloy. Ito ang selyo ng babaylan, sigaw niya. Sa tamang oras lang ito pwedeng gamitin. At oras na ngayon. Itinapon niya ang laman ng sisidlan, usok na may liwanag, at pumulupot ito sa katawan ni Elias. Muling lumakas ang kanyang loob, parang pinainit ang kanyang kalamnan ng liwanag ng minuno. Sa huling lakas, sumugod siya. Tiningnan niya ang halimaw sa mga mata. Wala itong galit. Wala ring saya. Tanging lungkot. Ikaw ang sakit na hindi pinakinggan, bulong ni Elias. Pero hindi na ako mananatiling bingi. Isinaksak niya ang punyal, hindi sa puso ng halimaw, kundi sa sarili niyang dibdib. Isang sigaw ang bumalot sa buong kalangitan. Ang mundo ng dilim ay nagsimulang gumuho. Ang halimaw ay nagliyab sa liwanag. Ngunit sa halip na mamatay, ito ay biglang natunaw at pumasok muli sa loob ni Elias. Sa loob ng puso niyang may sugat, ngunit may pag-unawa. Bumagsak si Elias sa lupa, hapong-hapo. Lumapit si Mayari, yakap siya. Umiiyak. Bakit mo ginawa yon? Pwede ka sanang mamatay. Dahil hindi sapat ang pumatay sa dilim, kailangan din itong unawain, bulong niya. At kung may isang nilalang na kayang tanggapin ang ganoong bigat, ako na yon. Tahimik ang paligid. Wala na ang halimaw. Wala na ang mundong itim. Isang sinag ng liwanag ang unti-unting bumalot sa paligid. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, isang aninong anyo ng isang bata ang lumitaw sa likod ng basag na salamin ng alaala. Nakatayo ito, hawak-hawak ang kamay ng isang babae, ang ina ni Elias. Anak, bulong ng babae. Hindi pa tapos ang lahat. Napalingon si Elias. Ma? Ngunit nang susugod sana siya, biglang nagsara ang liwanag at sila'y bumalik sa baryo. Umaga na. Tahimik. Wari, walang nangyari. Ngunit sa mga mata ni Elias, alam niyang may bagong halimaw na isinilang sa ibang lugar, sa ibang pagkakataon. At ang susunod na pintuan ay maaaring hindi na siya ang makakaharap. Tahimik ang umaga sa baryo. Ang mga ibon ay kumakanta, pero may kakaibang lamig sa hangin, hindi dahil sa panahon, kundi sa mga alaala ng kagabi. Wala ni isang tao sa kalsada. Para bang ang buong baryo ay huminto sa paghinga, naghihintay kung may babalik o may mawawala. Si Elias ay nakaupo sa paanan ng punong akasya, kung saan una siyang dinala ni Mayari upang ipakita ang lihim ng mutya. Hawak niya ito ngayon, ang malakristal na bagay na dati kumikislap ng bughaw, pero ngayoy tila walang kulay, parang wala na itong kapangyarihan. Parang siya. Wala na ang halimaw. Wala na ang sigalot. Pero ang bigat sa dibdib ni Elias ay hindi agad nawala. Gaya ng iniwang bakas ng bagyo, unti-unting lumalabas ang pinsala, hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Kamusta ka na? Tanong ni Mayari, tahimik na naupo sa tabi niya. Hindi ko alam, sagot ni Elias. Parang kulang. Nabawi mo ang sarili mo, di ba? Nabawi mo ang kapayapaan. Pero ang kapayapaan, sagot niya, ay hindi pala ganon kasimple. Hindi lang pala basta tapos na ang labanan, ayos na rin ang lahat. Nagkatitigan sila. Si Mayari, ang babaylan na pinili siyang samahan sa dilim. Si Elias, ang aswang na hindi naging halimaw. Magkatabi sila sa katahimikan, pero alam nilang pareho pa rin silang may bitbit sa loob.
Anong nakita mo sa huling sandali? Tanong ni Mayari, maingat. Si Inay, sagot ni Elias, halos pabulong. At ako. Bata pa ako, pero may kasama siyang ibang bata. Parang ako rin. Parang may kapatid ako. Hindi nakapagsalita agad si Mayari. Tila kinilabutan. Ibig mong sabihin? Hindi ko alam. Hindi ko pa alam. Pero alam kong may hindi pa tapos. May parte ng nakaraan na hindi pa nagpapakita. Tahimik muli. Hanggang sa marinig nila ang yabag ng isang tungkod. Si Apo Kaloy, hawak ang kanyang baston, dahan-dahang lumapit. Buhay ka pa pala, Elias, mahina ngunit malambing ang tinig ng matanda. Akala ko'y kinuha ka na ng gabi. Ngumiti si Elias, pilit. Maraming nakuha ang gabi, Apo. Pero hindi pa ako kasama. Umupo si Apo Kaloy sa bato. Ang katawan, madaling pagalingin. Pero ang kaluluwa, matagal. Minsan, habang buhay. Nagtinginan sila. Doon lang napansin ni Elias na malabo na ang mga mata ng matanda. Pero naroon pa rin ang liwanag, ang uri ng karunungang hindi natuturo sa libro. Ngayon, wika ni Apo Kaloy, na pinili mong yakapin ang sarili mong anino, may tanong ako, ano ang gagawin mo sa kapangyarihang naiwan sa iyo? Matagal bago nakasagot si Elias. Hindi ko alam. Ayoko nang maging bayani. Ayoko na ring maging nilalang ng dilim. Hindi mo kailangang maging alinman, sagot ni Apo Kaloy. Sapat nang maging totoo ka. Minsan, yun lang ang kailangan ng mundo. Naglakad sila pauwi. Sa kanilang pagdaan, dahan-dahang lumalabas ang mga tao mula sa bahay, mga mata nang nagtataka, nag-aalala, at tila nagtatangkang humingi ng tawad. Noon lang nila muling tiningnan si Elias nang walang takot. Si Aling Sela, ang matandang babae na minsang nagtapo ng asin sa kanyang pintuan, ay lumapit na may dalang tinapay. Pasensya ka na anak, sabi nito. Akala ko kaaway ka. Ngumiti si Elias. Hindi ho ako ang inyong kaaway. Pero minsan, naiintindihan ko kung bakit kayo natakot. Isa-isang lumapit ang mga tao, nag-alok ng pagkain, ng tulong, ng katahimikan. Wala silang sinabing direktang paghingi ng tawad, pero ang mga mata nila'y puno ng pagkilala. Hindi kay Elias na aswang, kundi kay Elias na tao. Sa sumunod na mga araw, unti-unting bumalik ang buhay sa baryo. Si Mayari ay nagpatuloy sa pagtuturo ng mga lumang kaalaman ng babaylan, habang si Apo Kaloy ay tila naging mas mahina, pero mas tahimik ang mga ngiti. Si Elias, sa kabilang banda, ay nagpasyang manatili muna. Nagtayo siya ng maliit na kubo sa gilid ng gubat, hindi para magtago, kundi para makinig. Doon niya nahanap ang panibagong layunin, ang maging tagapagsalaysay. Hindi ng mga alamat ng kababalaghan, kundi ng mga kwento ng mga nilalang na minsang minura, tinakbuhan, o pinatay dahil sa takot. Nais kong malaman ng mga tao, sabi niya isang gabi kay Mayari, na hindi lahat ng itim ay masama. At hindi lahat ng sumisigaw ay galit. Minsan, ang sigaw ay panawagan lang na marinig. Minsan sa gabi, naririnig pa rin niya ang boses ng halimaw sa kanyang panaginip. Hindi na ito nakakatakot. Hindi na rin ito galit. Para na lang itong isang lumang bahagi ng sarili na pinili niyang tanggapin, hindi upang palakasin, kundi upang gabayan. At minsan, sa mga panaginip na yon, naroon ang batang anino, tahimik lang na nakatingin. Parang naghihintay. Parang gusto niyang makilala. Handa ka na ba? Tanong ni Mayari minsang mapansin niyang malalim ang iniisip ni Elias. Hindi ko alam, sagot niya. Pero handa na akong hanapin ang totoo. Kung may kapatid man ako, kung buhay pa si Inay, handa na akong marinig ang buong kwento. Kahit masakit. Umalis si Apo Kaloy ilang linggo matapos ang huling gabi ng labanan. Walang paalam. Walang sulat. Basta na lang nawala. Pero sa kubo niya, iniwan ang isang maliit na kahon, nasa loob nito ang lumang tungkod at isang papel na may nakasulat, ang susunod na gabay ay hindi kailangang matanda. Basta marunong makinig. Ipinasa ni Elias ang mutya sa isang batang babae na nawalan ng nanay at ayaw nang magsalita. Dahan-dahan, natuto muli itong umiti. Natutong magsalita. At kalaunan, natutong maniwala. Sa huling gabi ng kwento, habang nakaupo si Elias sa ilalim ng akasya,
Sinulat niya sa isang pirasong papel ang huling bahagi ng kanyang tala. Hindi ko pinili maging nilalang ng dilim. Pero pinili kong mahalin ang sarili kong anino. At sa pagmamahal na yon, natagpuan ko ang liwanag na matagal ko nang hinahanap, hindi sa langit, kundi sa puso. At kung may huling aral mang dapat iwan sa kwentong ito ang dapat tandaan. Minsan, ang tunay na halimaw ay hindi yung may pangil o pakpak. Minsan, ito'y ang sugat na iniwan ng pagkakalimot. Ngunit sa oras na piliin mong harapin ito, biglang mawawala ang dilim at doon mo makikita na ang liwanag ay hindi kailanman umalis.